So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, habang tayo po abala ang ating atensyon dito po sa maanumalyang flood control project, medyo nakakaligtaan na po natin, nakamustahin, na meron po tayong dating presidente na nakakulong. Kasi po, mamamatay tao. Oo nga pala, no? Nga pala, no? So, meron tayong update dito, no? Na ito para sa akin po, no? Napakagandang balita nito. Kasi nga po, ibig sabihin nun, umuusad po ang hustisya. Umuusad po ang proseso ng hustisya para po sa mga biktima po ng napakawalang yang war on drugs po ni Digong. So ngayon, posible pong magkaroon na po ng arrest warrant yung mga conspirator ni Digong maybe next year. No, yan po yung sinabi nga po ni dating Senator Antonio Trillanes. Okay. So alam niyo, ganyan po kabobo tong mga bobong mga DDS eh. Kaya nga bobong mga DDS, mga bobong nga sila eh. So sabi nga po ng mga bobong mga DDS, no, dito po sa mga comment section na to, no, na, naniniwala kayo dyan kay Trilling. Oh. So ibig sabihin, hanggang ngayon, kayong mga DDS, wala pa rin kayong tiwala kay Trilling. Kay Trillanes. Hindi, kasi ang point ko dito, no, itong mga bobong mga DDS, no, hanggang ngayon, wala pa rin silang tiwala o hindi pa rin sila naniniwala kay Trillanes. Tanga ba kayo? Nakakulong na nga yung poong Digong ninyo eh. Nakakulong na kasi Digong dahil kay Trillanes, ayaw nyo pa rin maniwala. Huwag kayo maniwala kay Trilling. Fake news yan. Puta fake news, napakulong na nga yan. Napakulong niya na nga si Digong, no. So by the way, ito yung balita niya nga, no. Sabi dito, ICC arrest warrant. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na may pending arrest warrant sa International Criminal Court laban kanila Bato de la Rosa, Senator Bongo at dating Philippine Police Oscar Albayalde. O di ba? Kaugnay ito sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so actually may interview dito, no. Okay. Kasi actually mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko eh. Hindi naman po kasi ganun kabobo yung ICC. Na si Digong, makakapatay ng libo-libong tao nung siya lang mag-isa. Di ba? So hindi pwede po talaga mangyari yon. Dapat po talaga merong ibang managot dito. Kasi hindi po talaga mangyayari yung tukhang, yung war on drugs na yan, yung patayan na yan. Kung si Digong lang mag-isa. So ngayon talagang sabit talaga dito si Bato at si Bongo. At ako napakasaya ko po talaga, no, pag ito napakulong talaga ng ICC. Oo. Mga salot sa Pilipinas to eh. So ito yung report ni interview ni Trillanes. Kaso mismo kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nung nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, no, itatapatin ko kayo. Ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, sayang, no? Pero actually, na yun, medyo fair na yun. No, si Bato, si Bongo, tsaka si Albayalde, okay na po yun. Para sa akin. Oh. Sara and anybody else. So, ang kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para nga siguradong walang mape-persecute, kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. Ayan na, so evidence-based. Tandaan natin mga kay-Streetwise, no? Dapat po, pinaniniwalaan po natin, hindi po kakultuhan. Dapat po evidence-based palagi. O, di ba? Certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya, ito. Pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. So, they are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators? Or warrant would be issued. A warrant would be issued as principals. They are being named as principals in this case, essentially.
Yes. So, kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Correct? Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. So yun, malinaw mga kababayan, no? Ganun po talaga nangyari, ganun po yung sistema na nangyari po patayan noong panahon ni Digong. No? Si Digong po yung nag-utos, si Bato yung nag-execute, si Bongo po nagbayad. No, si Bongo po yung nag-manage ng bayaran. So, kompleto. At alam po na kay Sisi yun. 'Di ba? Kaya kayong mga bobong mga DDS no na huwag kayo maniwala kay Trililing. O sige. O ganyan-ganyan kayo. Tapos kapag inaresto tong mga to, well, by the way, no, ang point naman natin dito, no, kapag naaresto po itong si Bato at si Bongo, hindi po ito katulad ng impact no katulad po kay Digong. No, kasi talagang yung mga tao nagalit, no, yung mga DDS, nagwala yung mga DDS, naka-apekto pa nga po yung pag-aresto ni Digong sa election ng 2025, di ba? Medyo underwhelming nga po yung alyansa noon dahil nga po nagamit talaga nila yung paawa effect nung naaresto si Digong. Pero pag itong si Bato at si Bongo po yung naaresto, hindi po ito magiging katulad na impact tulad nung nangyari po kay Digong. Parang wala lang, sige, naaresto. And by the way, mga kababayan, no, usaping ICC pa rin po, no, fake news pala itong pinagkakalat nga po ng kampo ni Sara, no. So, ito yung ito yung balita nung nakarang araw pa, no. Okay. Sara Duterte says father in troubling condition, detention inhumane. Sabi niya ganyan. So, di ba meron pang drama itong abogado ni Digong na hindi raw makapag-trial si Digong. Kasi nga daw po, may problema daw po sa, sa pag-iisip. Hindi, may problema na raw po sa kalusugan. Di ba? So, kaya nga na-delayed yung yung confirmation of charges ni Digong kasi nga daw po, hindi na raw po makapag-trial si Digong mismo. No? So, Vice President Sara Duterte on Saturday reiterated her call urging the International Criminal Court to release her father, no, on humanitarian considerations. So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, no, pag naaresto ba si Bato at saka si Bongo, anong klaseng drama kaya ang gagawin ng mga to? No? Ito pala yun. Sorry. Ito yung binabasa ko. Ito pala. Hindi ko nalipat. Di ba? Ano ba, si Bongo ba mangangayaya at si Bato ba magkakabuhok? Ano ba yung ganun ba yung drama nila para makakuha ng interim release? And by the way, sinungaling po to si Sara. Kasi po, may binabanggit dito, no, itong si Elizabeth Zimmerman, na okay naman daw si Digong. No? Tingnan nyo to, Ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digo? He's okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was jolly today. Yeah. The visit was Okay naman pala eh. Akala ko ba may sakit? Akala ko ba hindi na makapag-stand on trial? Pero bakit ito nilaglag ni Elizabeth Zimmerman yung narrative ni Kaufman, no? Malamang napapakamot si Kaufman nito nung habang pinapanood to. Yeah. How long was the visit? 1 hour. 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, Kulang pa yun! Dapat dun siya babulok! 6 months na siya nandun. Kawawa naman yun. Paano yung mga namatay nang walang kalaban-laban? Kulang pa yan. 6 months pa lang. Akala nyo naman. I think kung pwede lang sana, he would be released interim release, granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay na daw siya yan ang sabi niya. for the most part, we May trust him. acceptance na siya. So gusto niya Mo, ganun ba yung hindi makastand ng trial? Jolly daw, masayahin tanga, marunong ng may acceptance na.
So, ibig sabihin nun, alam niya nangyayari sa kanya. Di ba? So, sinungaling. Actually, well, trabaho ni Kaufman yun. Na tayo magagawa doon. Po matuloy-tuloy na. No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we Yeah. have faith in the process and in Sino ba to? Sino ba tong kasama niya na to? Kamukha ni Kitty, no? Pero, sino ba yan? well, buti pa nga tong babae na to, no? Tong kasama ni Elizabeth, na sinasabi niya na, we trust the process. No, buti pa nga to, matalino eh. Eh, si Sarah, tanga eh, no? Sisiraan pa yung proseso ng ICC. Ganyan mga kababayan dapat. Mas lalo pong makakakuha po ng simpatsya sa ICC, itong pamilya Duterte, kung gusto yung mga bagay na sinasabi nila, na may proseso, naniniwala kami sa proseso, hindi yung sisiraan mo pa yung ICC. Kinidnap daw si Digong, hindi tanga. No, pag sinabi mong kinidnap si Digong, ang siniraan mo doon, ICC. Tanga talaga, no? that's it. But he is well. Okay, Yeah, he's alive and well. Ah, okay, That's as much good. as we can say. Okay. So wala din siya message for everyone. Even if he has, we can. Ah, Yeah. O, kita mo, Sarah? O, sinungaling ka talaga. He is well daw, no? Okay naman pala. O, so ngayon, wala lang, no? Dinanan lang natin tong ICC, no? Kasi, wag natin tong kakalimutan, mga kababayan. No? Kasi baka mamaya, gulatin tayo nito, biglang nagkaroon na lang ng interim release. Di ba? Nang wala tayong kaalam-alam kasi masyado tayong nakafocus diyan po sa flood control scandal nga, no? Di ba? So yun mga ka-streetways, so kayo po ba, umaasa ba kayo na magkakaroon ba ng arrest warrant itong si Bato at si Bongo? Posibleng next year nga daw, sabi ni Trillanes. So regarding nga po dito sa sinasabi nga po ni Trillanes, naniniwala po ba kayo sa kanya? Di ba na ganun nga yung mangyayari? Na ang talagang posibleng magkaroon na lang ng arrest warrant dito, si Bato, si Bongo, at posibleng si Albayalde kasi siya yung sumunod kay Bato di ba, si Albayalde. So actually, talagang ganyan po talaga yung justisya sa totoo lang. Di ba? Hindi naman talaga pwede magturo kung sino-sino lang. At malinaw naman mga kababayan Noon na itong tatlo po talaga ang pinaka-promotor, no? Diyan nga po sa madugong war on drugs nga po ni Digong. No, si Digong, si Bato, at si Bongo. Diba? So, napaka-fair po talaga kung hindi dapat si Digong lang ang makulong. Dapat silang tatlo. O, diba? So, kayo ba? Pabor ba kayo doon? Baka matuloy yung fireworks ko niya. So, yan. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, diba? Pa-like, pa-subscribe. At gina mga labisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.